Buhay Japan! Ohayo! At dahil umaga na naman, so kailangan natin mag-prepare ng almusal. Kahit maraming laman ang rep, hindi mo alam talaga kung anong iisipin mong ihanda para sa mga bata. At nakakita nga pala ako ng malalaking ham, so ayan na lamang ang lulutuin ko. At nagpapainit na nga pala ako ng kawali bago uminit ang ulo ko. May nakuha nga pala ako sa rep na malalaking bacon. At sumunod naman, gagawa naman pala ako ng rice. Bago nga pala ako gumawa ng rice, inuna kong muna pala ang mga basura. Ayoko kasi nakikita may mga basura sa gilid kapag marami na. At habang nagpe-prepare nga pala ako ng rice, pulot dito, pulot doon naman ang ginawa ko sa mga basurang di na-shoot sa plastic. At bago mo magawa yung talagang gagawin mo, ang dami mo munang istasyon na pagdadaanan bago mo mahawakan ang kalan mo. At sa wakas, ayan na nga, nakakuha na rin ako ng mantika para magpainit. At isinunod ko nga pala ang itlog, binati ko na rin. At syempre, bago nga pala siya batihin, nilagyan ko muna siya ng paminta, bechin at asin. Hindi biro ang magbati ng itlog, baka akala nyo. At dahil araw nga pala ng linggo ngayon, kaya't marami akong oras sa kusina. Kahit puyat at pagod ako, kailangan kong bumangon para sa mga alaga ko. Sabi nga nila, kapag nanay ka, bawal ang mapagod. Bawal ang ma-stress, bawal ang magpahinga, at higit sa lahat, bawal ang sumuko. At dahil magkaiba nga ng gusto na pagkain ng mga anak ko, so rice nga pala ang niluto ko para kay bunso ko. Nag-fast forward na nga rin pala ako. Naggisa nga pala ako ng sibuyas dyan, at na mag-brown na, inilagay ko nga pala ang kanin. At saka ko hinalo ng hinalo, inikot-ikot ko. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pampalasa. Nilagyan ko nga rin pala siya ng bechin, asin, at paminta. At sumunod na nilagyan ko nga rin pala ng ketchup, at saka ko siya hinalo ng hinalo. Pinaikot-ikot ko nga pala siya, katulad ng pagpapaikot ng mga lalaki. At nung maging okay na nga pala yung kanin, yung niluto kong itlog nga pala medyo itinabi ko sa gilid ng plato. At saka ko inilagay yung kanin na naluto ko at ipinatong ko ang itlog para maging omurice siya. At syempre ang importante sa lahat, ang mensahe para sa anak ko na bago siya kumain, malaman niya at maramdaman niya na mahal ko siya. Hindi na nga pala kami masyado nagkikita-kita dahil sa sobrang busy namin sa bawat isa. Kapag naghiwa-hiwalay kami ng umaga, halos paggabi na rin kami pag nagkita. Kaya kapag araw ng day off ko, kahit pagod na pagod ako, ginagawa ko pa rin ang party ko. At nang maluto na nga pala ang rice niya, o diba I love you ko. At syempre pagkatapos mong magluto nga pala, natural lang marami kang hugasin. At dahil pagod na nga pala yung likod ko, kaya't naupo na nga pala ako sa ibabaw ng lababo. Pala kayo dyan. Thank you for watching. Buhay Japan!